doon na narito yung ina. So doon sa mga anak, so dapat yung mga anak, dapat ipakita din natin yung pagmamahal natin sa ating mga magulang. Hindi lang sa ating ina, kundi sa magulang. Kasi general naman na to hindi lang naman doon So, dapat ang mga anak, so paano nyo ba maipapakita din yung pagmamahal? Dapat alagaan nyo rin. So, darating ang panahon, kaming mga parents, o kaming mga magulang, darating ang panahon na tatanda kami. Dapat, yung mga anak din dapat, so, ipakita din yung pagmamahal. So, pero di ba dito, kung mapapansin nyo, meron namang mga kapatid si Jesus. Meron siyang mga kapatid, pero bakit hindi inahabilin ni Jesus doon? Di ba? Hindi niya inihabilin, kundi doon niya inihabilin sa kanyang alagad. So, sabi ko, oo nga no, bakit hindi niya inihabilin? May mga ano naman si Maria Bakit hindi niya sinabi na alagaan mo yung nanay natin o alagaan mo siya kasi kapatid naman niya yun. Pero alam nyo, doon niya iniwan sa kanyang alagad, sa kanyang minamahal. Bakit? Dahil nakikita ni Jesus na talagang doon maaalagaan ang kanyang ina. Maaalagaan si Maria doon. Di ba kaya makikita natin, doon na talaga nakatira si Maria kay John? Kasi nga, mapagmahal kasi kaya nga sinabing John Beloved. Kasi nga talagang mapagmahal yan si John. Kaya doon niya inihabilin. Kaya alam niyo nung nabasa ko siya, naiiyak ako. Kaya hindi ako gumawa ng kasi nga nakita mo yung anak, imagine mo na lang na parang naghahabilin siya. Parang yung part na yun parang ang sakit. Na although hindi ko pa naman nararanasan yung ganun. So, siguro, may nakaranas na ganyan sa kila pastor kasi meron namang yung isang anak niya. So, parang ang sakit no, na yung naghahabili na sa'yo, parang ang sakit na yung anak mo may inahabilin sa'yo. Parang, paano mo matatanggap yun? Na parang maghahabili na, inihabilin ka na, kasi yun na yung huling buhay. So, napakasakit yung iisipin natin. Kaya, alam nyo tayong mga anak, magulang, wag nating sayangin. Sabi ko, wag nating sayangin yung pagkakataon na naging kasama pa natin ang ating mga anak at kasama pa ninyo ang inyong mga magulang. Ipakita nyo, kailan ba natin iparamdam ang pagmamahal? Kung kailan wala na, ang taong minamahal mo, ang taong mahalaga sa iyo. So ngayon pa lang iparamdam mo na sa kanila. Kasi kapag wala na, kahit anong iyak mo dyan, hindi na nila mararamdaman yun. So paano ba natin maipapakita yung pagmamahal? Siyempre habang nabubuhay pa siya. So bakit di ba? Sa totoong buhay, may nangyayari na may mga anak na talagang hindi kinikilala ang kanilang mga magulang, kahit mamalimos yung kanilang mga magulang. May mga ganyan kasi hindi nga naging mabuti yung magulang, pero dapat wag natin yung galit, katulad nung unang ni Shane, na wag tayong ng galit sa ating mga puso. Kasi darating ang panahon, makikita natin na kapag kinuha na yan ng Panginoon, so wala na, paano pa natin magagawa? Yung sabi ko nga, iiyak, kailan ka gagawa ng pagkakataon na maipadama mo yung pagmamahal mo kapag wala na? Hindi na mararamdaman, useless yung pag-iyak natin, sa totoo lang. Kaya sa paanong paraan natin ipapadama yung pamilya natin. So abutin natin. Kumbaga, kung ano yung kaligtasan na natamo natin kay Jesus, i-share din natin kung talagang mahal natin sila, yung pamilya natin. So huwag tayong maging makasarili. So hindi lang, alam nyo, ang pinakamagandang i-share natin sa pamilya natin, yung kaligtasan. Yung kaligtasan talaga. Yun ang magandang kasi darating ang panahon, kukunin tayo ng Panginoon. So, at least doon makikita tayo sa langit, di ba? Yun ang magandang talaga ng kaligtasan. Kaligtasan talaga ang magandang na wag nating hayaan. Kasi tungkulin natin bilang isang Christian, tungkulin natin yung i-share natin ang kaligtasan na din natin. Isang uri yun na talagang mahal na mahal mo kasi ayaw mo silang mapahamak, di ba? Kaya yun ang na talagang
hindi lang sa pamilya, kahit sa ganito, natin, mga kasamahan natin, mga kapatiran sa pananampalataya, o mga kapitbahay natin, o kaibigan natin, di ba? Sa mga kaibigan natin, so ipadaman din natin yung pag-ibig. Meron tayong magandang relasyon bilang isang kaibigan. So doon natin makikita yun, at yan, lobat siya. Dapat din. So, Hindi na, kaya Yun na napaka, lang, di yung, Yung ayan, may chords. doon sa pangatlong huling wika ni Jesus. So talagang nakaano siya doon sa isang relasyon talaga. Relasyon ng isang pamilya, then hindi lang pamilya, kundi sa bawat isa sa atin. Na dapat maramdaman lalo na tayo, nakilala natin si Jesus. So dapat makita sa atin yon kung paano natin kamahal mga friends natin, kaibigan, kapitbahay. So ipadama natin yung love. Meron tayong magandang relasyon sa kanila. Hindi lamang din sa ating pamilya, pero unang-una abutin natin yung pamilya natin. Kasi nga sa pamilya kasi siya nagsisimula. So kaya napaka-importante na meron tayong mabuting relasyon sa ating pamilya. So makita yung pagmamahalan, makita na meron kayong masayang pamilya. So napakaganda, walang perfectong pamilya. Pero talagang talagang makikita mo ang pamilya sa panahon ng mga problema, nagsasama-sama yan, di ba? Nagkakaayos din yan. So mayroong mga hidwaan minsan sa isang pamilya, pero talagang mananatiling pamilya din kasi yan. So makikita pa rin sa panahon na kayo, nasa problema, nasa gitna kayo ng problema, makikita nyo pa rin yan na nagkakaroon pa rin ng pagkakaisa. Dahil pamilya nga kayo. So wag nating sayangin ang pagkakataong ito na ibinigay ng Panginoon sa atin na dapat tayo bilang mga magulang, so mahalin natin ang ating mga anak, mahalin niyo ang inyong mga magulang kasi napaka-importante talaga sa panahon na yan. Kaya nga sabi ko, katulad sa akin, yung papa ko is matanda na, 77 years old na. So, salamat kasi kasama namin siya. Kami mga anak alaga-alaga, hindi namin pinabayaan. Although hindi siya naging perfectong ama. Kasi ang papa ko talaga nung panahon is hindi maganda ang pinagdaanan namin. Kaya ganun. Pero alam nyo, kapag nakakakilala ka sa Panginoon, yung galit, tatanggalin ng Diyos yun eh. Tatanggalin yung galit natin. So, na ako lumaki din akong wala sa amin. Dahil nga dun sa hindi naging maganda ang ni Papa sa amin. So, naghirap ako kasi tumira ako sa ibang tao, sa tiyahin ko. So, pero nung nakilala ko si Jesus, natutunan kong patawarin ng Papa ko. At hanggang ngayon, ramdam ko yung pagmamahal ko sa Papa ko. Kaya nasabi ko, huwag nating sayangin. Nasabi ko nga minsan sabi ko, kung meron lang na akong pwede lang palitan ang magulang, nagpalit ako. Nasabi ko yan nun, dahil hindi nga naging maganda yung ng papa namin. Pero, alam nyo, ipinakita pa rin sa akin ng Panginoon na napakapalad ko pa rin pala dahil sila pa rin yung naging magulang ko. Kasi nga, may isang magulang doon na talagang, doon ko nakita na, mas mapalad pa pala ako. Kasi yung magulang ko hindi ganito. So parang ipinakita pa rin ng Panginoon. Kaya, sabi ko ng ganyan, salamat pa rin. Alam nyo, kung talagang lalapit lang tayo, kung meron tayong mga galit sa ating mga magulang, o sa ating mga anak. Pero bihira yun na ang magulang nagkakaroon ng galit sa anak, bihira yun. Ang karamihan talaga is anak, di ba? Pero alam nyo, tinatanggal ng Lord yun, yung galit na yun. Papalitan ng Diyos yan ng pagmamahal. Kaya nga sabi ko, ayokong sayangin. Gusto ko habang nabubuhay yung papa ko, maipadama ko yung pagmamahal ko. Na kaya pagka kailangan, so talagang kasi yun ang natin bilang isang anak. Kaya yun ang tumatak sa akin na, kailan mo mamahalin ang taong yan? Kung kailan patay na, kahit iyakan mo yan, hindi na nila mararamdaman yun. Diba? So kaya, salamat sa mensaheng ito na sana tumatak sa ating mga puso yung pagmamahal talaga ng isang magulang at saka mga anak. So ito lang po, maraming salamat. Tayo po'y sumandaling manalangin. Salamat o Diyos sa iyong mensahe, Panginoon. Patuloy o Diyos na ang iyong mga salita, Panginoon, ang patuloy namin panghahawakan. Salamat sa iyong mga salita na nagpapalakas sa amin at natututo kami, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.